Hello mga kivids! Welcome back to 6102 Vids channel. So for today's video, i-share ko sa inyo kung paano tayo makakatipid ng 3,000 to 5,000 pesos sa feeds ng ating baboy. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano tayo gagawa ng sarili nating feeds gamit lamang ang mga halaman at mga gulay na nakikita natin sa ating kapaligiran. O maaari na natin itanim ito para sa purpose na ipapakain talaga sa ating mga alagang baboy. So napakasimple lang ng process. Gagamit lang tayo ng mga halaman na nakikita natin sa ating paligid at gagamit din tayo ng iba't ibang concoctions. Paghahalo-haluin lang natin ang mga ito at i-ferment. At meron na tayong pagkain na halos libre. Kung meron man tayong bilhin dito, konting-konti lang, pwede tayo mag-process ng sarili nating concoctions. So, ito ang mga kailangan natin sa feeds na i-formulate natin sa araw na to. Rice bran or corn bran or tahop kung tawagin natin sa Bisaya. Tapos, gagamit tayo ng FAA or fish amino acids. Meron ding FPJ or fermented plant juice at FFJ, fermented fruit juice. Sila yung mga concoctions na gagamitin natin. At gagamit tayo ng maraming leaves, kagaya ng rinsoni, malunggay, flamenja, ipil-ipil, madri di agua, kangkong, alugbati, kamuti taps, saluyot. Kahit na alin doon, basta kung ano yung available sa inyo, and as much as possible, maraming combination para tama yung combination ng mga plants para makakakuha sila ng enough plant protein. So, ito yung mga plants na recommended na gamitin sa organic feeds formulation na ito. So, gagamit tayo ng rinsoni, flamenja, madre di agua, talinum, alugbate, kamote tops, kangkong, duckweed, and azula. So, sa mga hindi familiar sa mga ibang tanim na ito, ipapakita ko sa inyo isa-isa para kung sakaling nandyan lang ito sa paligid ninyo ay maa-identify ninyo. So, unang-una ito yung azula. And this is duckweeds. Pareho, azola at duckweeds, nabubuhay sila sa tubig. Pwede natin silang alagaan. So, kamote tops, very common. Alugbati, of course, kangkong. Parati na siyang pinapakain sa mga baboy dati pa. At itong talinum, indigofera, alikway. Ito ay isang gulay na kinakain ng tao. Ipil-ipil, ito isang puno na malaki. So, hindi tayo mauubusan ng supply kung meron man tayo nito. At madre de agua, of course, very well known na ipinapakain sa mga alagang baboy kahit manok. Flamenja, rinsoni, at of course, corn bran or rice bran. Kung ano man yung available sa inyo. So, for today's video, ito yung mga plants na gagamitin namin sa feeds na aming gagawin. Gagamit tayo ng kamote tops. So, iba't ibang klase ng kamote tops. Kailangan sila i-chop ng mabuti. At gumamit din kami ng malunggay, alugbati, ipil-ipil, at saka madre de agua. So, ang first step ay maglagay tayo ng isang portion ng rice bran or tahop dito sa container. I-share ko din sa inyo yung specific na measurement mamaya. Tapos, maglagay tayo ng concoctions para tulungan ang ating feeds na mag-ferment. So, unang-una, maglalagay tayo ng FPJ. Pagkatapos ay ito namang fermented fruit juice or FFJ. Isang portion lang din ito. At of course, yung pinakahuli ay yung fish amino acid or FAA. So, ito na, nilalagay na namin ang mga green leaves na finely chopped and na-process na namin. Of course, kailangan silang hugasan bago gamitin. Pag nailagay na yung mga green leaves na kailangan ng ating feed mix, ay kailangan silang ihaluin ng mabuti and make sure na lahat ng portion ng ating feed mix ay mahahaluan ng ating mga concoctions para tulungan itong mag-ferment ng mabuti at nang ma-maximize ang pag-process ng mga nutrition na makukuha ng ating mga alagang baboy galing sa mga halaman. So, pag nailagay na lahat ng mga ingredients na kailangan natin, gaya ng rice bran, lahat ng green leaves na finely chopped, yung mga concoctions at na-mix na siyang mabuti. Kailangan talagang tandaan na kailangan mahalo siyang mabuti para yung concoctions ay magiging equally distributed sa lahat ng parte ng feeds na ipi-ferment natin. Pagkatapos nito ay kailangan itong takpan at kailangan nakaseal itong mabuti para masiguro natin na walang mga bad microorganisms na makapasok dito para maiwasang masira yung ating ipi-ferment na pakain sa ating mga alagang baboy. So, pag na-seal na yung container, kailangan itong i-store sa
cool, dry place, wala mga moisture, para maiwasan talaga ang contamination. At ang organic feeds na to ay kailangan nating i-ferment sa loob ng 7 days or more. But 7 days is fine. Pagkatapos ng 7 days, ay pwede na itong hanguin at pwede nang ipakain sa ating mga alagang baboy. Now, pagkatapos ng 7 days, pwede natin itong buksan at ipakain sa mga alagang baboy. Kung meron din naman kayong mga pelletizer or may kakilala kayong may pelletizer or kung gusto nyo talagang i-career ang ganitong system ng pagpapakain sa ating mga alagang baboy ninyo, ay pwede din kayong kumuha ng pelletizer. So, yung fermented na pagkain, ilalagay nyo lang sa pelletizer at pagkalabas nila, nagiging pellet na like the ones na makikita natin sa mga commercial feeds. So, ito yung formulation ng starter mix na ginawa namin. So, for starter mix, ito yung 45 days old hanggang 105 days old. So, kailangan natin ng 40 kilograms ng tiki-tiki or rice bran. Pwede din kayo gumamit ng corn bran. 1 liter ng fish amino acid. 1 liter ng fermented fruit juice. 1 liter ng fermented plant juice. At 7 kilograms ng green leaves, plants, forages, or mga leftovers na na-mention ko kanina na kailangan tadtarin ng pinong-pino. Now, in any cases na meron kayong hindi available na plants, pwede naman na mag-replace ng ibang plants as long as makakapag-add tayo ng enough na kilograms per group. You know, kung ipili-pili lang meron sa inyo or Madre de Agua, mag-add kayo ng 1 kilong Madre de Agua. Kung wala kayong alugbati, kamote tops, maglagay lang kayo ng kangkong na 2 kilo or with saluyot or alugbate. Yung rinsuni, malunggay at flamenja, isang group din siya ng plants. Kailangan mo din maglagay ng 4 kilos nito. Para naman sa grower mix, 40 kilograms na tiki-tiki, 1 liter na fish amino acid or FAA, 1 liter ng fermented plant juice, 1 liter ng fermented fruit juice, at 9 kilograms ng green leaves, plants, and forages. At para naman sa lactating mix, kailangan nating maglagay ng 60 kilograms ng tiki-tiki, 20 kilograms ng yellow corn, yung cracked corn, or giniling na mais. Kailangan din natin ng 15 kilograms ng copra meat, 1 liter ng fish amino acid, 8 kilograms ng Madre de Agua, 4 kilograms ng molasses, 1 kilogram ng asin, 2 kilograms ng lime o uling. So, i-mix ang lahat ng mga ingredients at hayaang ma-ferment ito ng 7 to 10 days. So, ito yung average feed consumption per head ng ating mga alagang baboy. So, kung susumahin natin, ang gagastusin na total ay 7,575. And now, kung i-compare natin yung gagastusin natin dito sa commercial feeds na ipapakain natin sa mga alagang baboy, or kung gagawa tayo ng organic feeds na ipi-ferment, ay sobrang laki ng matitipid natin. Makakatipid tayo ng mahigit 50% sa cost. At the same time, nakakakuha pa rin sila ng enough na nutrition as long as sinusunod natin yung tamang formulation ng organic na pagkain. So, thank you so much for watching hanggang dulo mga ka-vids, and sana ay may natutunan kayo dito sa video na to. So, feel free na i-pause yung video at kunin yung mga ingredients or formula ng mga organic feeds na ating shinare dito sa video na to. And if you find this interesting and helpful, please don't forget to subscribe and like this video and share this sa mga kakilala niyo na sa tingin niyo ay makakatulong ito sa kanya. And again, thank you so much for watching mga ka-vids, and see you on the next video.